po laging ginagamit sa mga taong nakakausap ko yung huling panahon. Matthew 24, verse 3. Sabi po dito, "And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of the coming and the end of the world?" Tayo pong lahat ay manalangin. Muli, O Diyos, salamat sa umagang ito. Patuloy, alam po namin, nasa huling panahon na kami, pero minsan, Lord, hindi namin nakikita. Yung mga pangyayaring ito ay aming tinitingnan, pero hindi namin nakikita yung mga plano pa. And I pray sa umagang ito, O Lord, patuloy, mangusap po kayo. Kayo po, O Lord, ang magturo sa amin kung ano po ang aming gagawin sa huling panahong ito. Maraming salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tunay nga po, sabi nga, marami na po tayong katuruan, marami na po tayong napakinggan patungkol sa panahong ito. Lalo na po si Pastor, mapapansin po ninyo, marami po siyang pinopost, di po ba, tungkol sa huling panahon. Amen? At talagang ano na po nung panahon ngayon, sabi nga, malala na. Yeah? Alam ko po, lahat tayo nagre-reklamo na, di ba, sa init ng panahon. Di ba? Siyempre, ito po isang magandang paalaala para sa atin na yung huling panahon ng mga sinyalis ay nandyan na, pero minsan meron po tayo mga nakakaligtaang mga bagay na dapat nating ginagawa sa huling panahon. Pero bago po natin tukuyin, bago po natin pag-aralan yung mga plano ng Diyos sa ating mga buhay, samahan niyo pong basahin natin ang kabuuan. Matthew 24, 1 to 14, kaya sabi nga po, baka po mapahaba po tayo ngayon. Kasi pagbabasa, i-expound po natin, and then tingnan po natin yung plano ng Diyos sa atin sa huling panahong ito. Amen? Ating pong basahin, sabi po sa 24:1, "And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him, and then showed him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down." Alam naman po natin, yung tinutukoy pong temple dyan ay 40 years ginawa. Okay? At alam naman po natin, sa panahong yan, yan po'y sabihin natin nga, namumukod tanging nakikita nila ng panahon na yan. At hindi po basta-basta ika nga, yung ginamit dyan. Di ba? Yan yung hinaluan nila ng mga ginto para makinang. Talagang special, ika nga. Kumbaga, maa-amaze po tayo. Kaya nga, di ba, kahit po tayo, pag tayo naglalakad, pumunta sa isang lugar, at nakita natin isang lugar, di ba, humahanga tayo, di ba? Ang ganda, di ba? Na-amaze tayo. Pero ngayon, tingnan po natin yung naging, sabihin po natin, ayoko pong gamitin yung nagyayabang yung mga alagad noong time na yon. Pero gusto niya pakita, Lord, di ba nakikita? Sabi niya, ang lalaki, ang ganda ng disenyo ng building na yan. Pero ano po sagot ng Panginoon? Biblical. Walang matitira sa batong yan, sa kapwa niya bato. Lahat yan ay magugunaw. Di ba? Yan lahat ay mawawasak. At the same time, alam naman po natin, ang ginawa ng Panginoon, di po ba? Nung siya ay inaatake ng mga Pariseo, sabi niya, gibain niyo ang templong ito. 3 araw bubuuin ko. O itatayo ko, sorry. Itatayo ko. Ang thinking ng mga kausap niya ay yung building mismo, yung templo. Pero ang tinutukoy po ng Panginoong Jesucristo ay yung kanyang katawan. Di ba? Pag giniba mo yan, 3 days, kaya niyang tayuin. Ano sabi ng mga kausap niya? Ang galing mo naman, 40 years binuo yan, tapos ikaw 3 days lang. Di ba? Pero ang tinutukoy po niya ay yung kanyang resurrection. Amen? So ngayon, doon po pumasok yung ating tema ngayon na yung sign of the times. Okay? Marami na po. Rumors of wars, di ba? Nangyayari po yan. Pestilence, lahat po yan. Pero gusto ko pong isa-isahin po natin. Kasi doon po tayo kukuha ng mga gustong ipakita ng Diyos sa atin sa huling panahong ito. Hindi ko po sinasabi na naging kampante o ano pa man ang mga Kristiyano ngayon, pero mostly, okay? Mostly,
sa mga Christian ngayon nagiging kampante na po sa buhay Kristiyano. Okay? Ngayon, balikan po natin sa 4. Tingnan po natin dito. And Jesus answered them and said unto them, Take heed that no one deceive you. For many shall come in my name, saying, Any Christ, I am Christ, and shall deceive many. Ang tinutukoy po dito, lagi natin, pag tinignan po natin, ay yung mga nagtuturo, nagkiklaim. Yeah? Ako ang tagapagligtas. Literally talagang marami po. Sabi nga ng iba, pag hindi ka sumama sa grupo ito, hindi ka maligtas kasi kami lang ang ligtas. Yeah? Marami. Pero of course, alam po naman po natin, sa church, alam po natin yung tayo natin. Okay? Yung pagsunod natin, yung ating pagpapaunawa sa ating ni Pastor na kung saan yung ating tayo bilang mananampalataya, alam natin kung sino yung babalikan ng Panginoon. And of course, hindi na po yung madideceive tayo ng mga katuruan kasi alam na po natin eh. Di po ba? Pansinin po ninyo, pag tayo po'y nagbabasa, pag tayo po'y nakikinig sa ibang katuruan, alam natin kung siya talaga ay lihis o hindi. Madidiscern po natin yan. Di po ba? Madali po nating madiscern yan. Ngayon, ang pinakano po dito, sa panahon po natin, kaya sabi nga sa huling panahon po eh, paano po tayo nadideceive ng kaaway? Hindi na po yung pag-deceive ng katuruan lamang. Minsan sa ating mismong sarili, tayo po'y nadideceive ng kaaway. Ayoko pong iyan, pero marami. Ayan, sabi nga ng Panginoon, nung siya ay papako na sa krus, pansinin po ninyo, siya nanalangin, di ba? Sabi nga, yung pawis na tumutulo sa kanya ay dugo na ang lumalabas dahil sa panalangin niya ng isang oras. Di ba? Ano sabi niya doon sa mga alagad? Hindi ba kayo pwedeng sumama sa akin kahit isang oras lang? Yeah? Bakit ko po pinasok ito? Tingnan niyo po. Maraming Kristiyano ngayon, maraming oras sa kanilang mga personal na gusto. Pero yung pagsunod, pagbabasa ng Biblia, napakalinaw po. Minsan nawawalan po ng oras. Aminin natin hindi. Diba? Dahil sa trabaho. Diba? Kaya dapat makita po natin yung pagdideceive ng kaaway sa atin. Hindi lamang po yung bawat katuruan, ay, lihis sila kasi sinasabi nila na ang Panginoong Kristo ay tao lamang. Hindi na po yun eh. Kita na po natin yon. Pero ngayon, ang battle po ay kanya-kanya. Paano po natin gamitin yung oras natin sa Panginoon? Di ba? Kaya sabi nga ni Pastor, di ba? 4 yung dapat natin ginagawa. Worship God, study the Word, prayer, and witness. Di ba? Maliban po sa 3 T na laging binabanggit sa atin. Lagi po tayong pinaalalahanan. Pero siyempre, sabi nga po sa inyo, nadideceive po tayo kung ano yung prioridad natin sa buhay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po natin dapat isa-isahin, pero tayo po mismo alam natin yon. Di ba? Marami, sinasabi, okay, wala pong masama. Sabi nga, Facebook tayo, ginagamit po natin yan. Pero yung magbababad ka na doon, ni magbukas ng Bible, di ka na makapagbukas. Ni lumuhod ng kahit 5 minuto lang sa Panginoon para magpasalamat, magpuri sa Kanya, ay hindi natin nagagawa. Amen? I pray makita po natin saan tayo nadideceive ng kaaway. Madali po sabihin, Kristiyano ako, pero nangyayari ngayon, kaya nagiging talunan sa Kristiyano kasi hindi niya alam, siya pala'y nadadaya. Nakala niya tama yung kanyang ginagawa. Di ba? Marami pong mga ginagawa sa panahon ngayon na padadala ko lang yung tithes ko. May pasok ako eh. Okay po yun. Di ba? Kaya lang sabi nga ni Lord, hindi ang offer mong kailangan ko. Ikaw mismo ang kailangan ko. Di ba? So yung mga decision po natin sa buhay, di ba? Even po ako, ranas ko po yan. Kahit ako retirado na po sa kumpanya, ngayon nagsasubcon na lang po ako. Inoferan po ako ng dati kong company na FedEx. Kinukuha po ko ulit. Pero hindi po ako nagpo-promote. Pero isa lang pong binanggit ko sa kanila, hindi na yan ang prioridad ko. Amen? Kasi kung tatanggapin ko po yun, malaki ang kita, malaki ang sahod. Doble yung sinasahod ko ngayon. Pero Lord, sabi ko, ito na yung tamang dapat kong gawin para sa iyo. Amen? Maliit man ang kita, pero may oras ako sa iyo. Amen? So dapat tingnan po natin, saan na po tayo ngayon, di ba? Meron tayo 10 years, 15 years, 20 years, 30 years na tayong Christian, pero kumusta na po tayo?
paano po natin nasusunod yung gusto ng Diyos para sa buhay natin. Pag dumating yung time na tayo ay nagiging talunan at deceive na tayo, sinisisi natin ang Diyos. Hindi po. Tayo po ang gagawa nun. And I pray makita po natin yun. Amen? Mga alas 11:30 siguro, okay na po tayo. And 6 and 7, and you shall hear the wars and rumors of wars, see that you not be troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. Okay, wala pa po. For a nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, pestilence, and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrow. Amen? Ngayon po, nangyayari na. Sabi nga ni Pastor, di ba, inaantay na lang na atakihin ng Israel, kung hindi po nagkakamali, yung temple na, kung tama po yung pandinig ko, yung Syria, di ba? Nandiyan na po, lahat, rumors of wars. Yung Gog and Magog na sinasabi ni Pastor, nandiyan na po. Russia, China, di ba? Pero ang nangyayari po ngayon sa mga Kristiyano, doon sila napopokus sa mga pangyayari sa mundo. Pero hindi nila nakikita yung war sa kanilang personal na buhay. Amen? Isang beses, isang gabi po, nag-uusap kami ni Sister Den. Madaling unawain, intindihin ang lahat ng klase ng tao. Pero pagka ang miyembro ng pamilya mo ang nagkaroon ng sitwasyon, mabigat, lalong-lalo na po ang asawa. Pinaunawa ko po yan sa aming pag-uusap na hindi na po tayo dalawa, iisa na tayo. We are one body. So ngayon, pag inaway mo ang asawa mo, hindi mo siya inaaway, sarili mong inaaway mo. Kasi iisa na kayo. Amen? Lahat po tayo may mga sitwasyon sa buhay. Diba? May mga battle po tayo, may mga wars. Ayan, nangyari po sa previous administration, di po ba? War on drugs ang ginagawa nila. Diba? Pero ngayon, ano pong labanan? Magpapatuloy pa ba ako? O makontento na akong naligtas? Yeah? Yun po yung labanan eh. Di ba? Nasa atin po yun. Tayo po ba'y mananatili, nakaupo na lang? Andiyan naman si Pastor eh. Nagtuturo, nagme-mensahe, nagpapaalala. Andiyan naman si Pastor, nagpipray para sa atin. No. Meron po tayong kanya-kanyang battle. Okay? Ano man pong sitwasyon natin kakaharapin, hindi po yung trabaho, spiritual battle. Yeah? Kaya madalas po may mga pinag-uusapan pagdating sa spiritual battle na meron tayong mga kanya-kanyang problema sa buhay. Paano mo i-handle, paano mo ilapit sa Diyos, at paano mo pagtagumpayan. Lahat po yan nangyayari na ngayon. Amen? Hindi na po yung tayo ng ibang iglesia o ano pa man, hindi na po yun ang issue. Ang issue po ngayon, kung paano po tayo magtagumpay sa bawat laban ng ating buhay. Marami pa po tayong mararanasan. Maaari si Brother Jojo, halimbawa nawalan ka ng kita, 3 days na lang ang pasok mo, paano mo bubuhayin ng mga bata, di ba? May battle. Kaya nga sabi nga po, napakaganda, ang ganda po ng aming share ni Pastor Rico kanina, di ba? Maganda po yung pagtulong, pag-aagapay, di ba? Pero mas magandang magawa na po natin. Kasi doon po nakakagawa po tayo. Kasi nahahadlangan po yung gusto nating gawin. Okay? Kaya makita po natin dapat kung ano po yung plano ng Diyos, kung anong gustong pagawa ng Diyos sa atin para ma-overcome natin yung labanan na yan, dapat tayo po ay kumilos. Mag-step po tayo. Hindi po tayo pwedeng manatili kung saan tayo. Hindi po natin pwedeng sabihin, kahit nyo po yung mga baguhan. I pray, nakikita po nila yan, pinaalalahanan ko po sila. Yeah? Sila po inariyan, nakikinig, nag-EFS na nga po sila. Sabi ko, iba po yung ating pag-aaral noon. Ngayon may problema ka ngayon. Kapatid ko po mismo, di ba? May laban po siya, may kalaban po siya ngayon. Ano po yun? Yung kanyang karamdaman. Even Sister Helen ngayon, hindi nakasama dahil nga po siya magpapacheck up ulit. Di ba? Meron silang laban. Pero tingnan niyo po yung tayo nilang dalawa, for God's glory po yan. Kahit anong mangyari, hindi kami bibitaw sa Panginoon. Amen? Pero minsan sa atin, napakalit pala ng problema, sumusuko na tayo. Nagkaroon tayo ng problema, hindi natin magawang manalangin na.
nagkaroon lang tayo ng konting sitwasyon, hindi na tayo nakakapagbasa ng Biblia. So meron pong labanan. Sino pong makakagawa nun? Gagawa ang Diyos, nariyan ang Panginoon, pero kailangan kayo po mismo o tayo po mismo ang lumapit. Pag nakita ng Diyos yon, sasamahan po tayo. Amen? And I pray makita po natin, sa nangyayari po sa panahon ngayon, hindi na po yung init ng panahon ngayon, hindi na po yung sinasabi nila na big one, na sinasabi na malaking, 8.2 na earthquake, hindi na po yun ang ating kinatatakutan. Kinatatakutan po natin kung nagtatagumpay nga po ba tayo sa ating buhay spiritual. Yun po yung dapat tinitingnan natin sa ating mga buhay. Hindi po yung mga pangyayari sa paligid. Kahit ano pong gawin natin, kaya nga sabi nga po, pag may nagsasabi, may nakakasharean po ako. Pinagpipray nila, di ba dapat pag-pray natin na huwag matuloy? No. Nakatala sa Bible yan, kailangan mangyari. Ang kailangan lang, maging matatag po tayo kahit anong mangyari. Amen? Iniisa-isa lang po natin, doon po tayo kukuha ng ating mga paalaala ng Diyos sa ating mga buhay sa huling panahon. Amen? 9, then they shall deliver you to be afflicted and shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sake. 10, and then shall many be offended and shall betray one another and shall hate one another. And many false prophets shall rise and shall deceive many. Ito yung binanggit po natin kanina. Kaya ito po yung, balikan po natin number 10. And then shall many be offended and shall betray one another, shall hate one another. Yeah. Ito very personal po, yung ating pag-uusapan sa 10. Marami po mga Kristiyano bumibigay pag sila'y kinokorek. Yeah. Na merong nakita, tandaan po natin, ang ating spiritual leader ay nilagay ng Diyos para alagaan po tayo. Kung ano man po ang nakikita sa ating kakulangan o dapat ituwid, talagang itutuwid. Bakit po? Lagi pong binabanggit po yan ng ating tagapanguna. Siya ang mananagot. Ang problema po, pag sila ay pinagsabihan, kaya nagiging talunan, umiira lang emotion. Amen? Paalaala po yan. Nangyayari po yan. Marami pong Kristiyano ngayon na nangihina, bumalik sa dati, kung anong kanilang ginagawa dahil nasaktan sila. Isinisisi nila doon sa tagapanguna na hindi po dapat. Dapat alam po natin kung ano man po ang ating nagawang kasalanan, matuto po tayo magpakumbaba at tanggapin natin ang ating pagkakamali. Bakit po? Sa ganong kaparaanan, itataas po tayo muli ng Diyos. Pero kung tayo mismo pairalin po natin yung tigas ng ating mga puso, wala pong mangyayari. Babagsak at hindi natin namalayan, eto na po yung mangyayari. 3 bagay lang po ang gusto ko pong ipakita ng Diyos sa atin sa umagang ito sa huling panahon. Hindi na po yung mga sitwasyon natin, hindi na po yung mga nangyayari sa paligid natin. Ito po yung gusto makita ng Diyos sa atin. Ano ang dapat mong gawin sa huling panahon? Una, hindi po dapat matakot. Kahit maglindol pa dyan lahat-lahat, hindi po tayo dapat matakot. Kahit po ako po yung nangunguha ng mga pagkain sa aking mga alaga gabi-gabi. Yeah. Ngayon, pag may nagsabi, ang init, grabe. Minsan nagbibiro na po ako. Mas mainit sa impyerno. Amen? Which is true. Pabiro, pero alam lang may laman, napapangiti po sila. Hay, salamat, walang brown out. Yung isang araw, sabi ni JC, pa, may schedule ng brown out, 8 to 10. Sabi ko, Lord, doon pa lang kami sa likod, may electric pan na mainit na eh. Paano pa pag brown out? Yeah? So, nandun po yung mga pagkakataon na makikita po natin. Umiiral yung takot. Nangangamba. Paano kaya kung wala nang, yung sinasabi lang, bago dumating yung eclipse bang tawag doon, yung nangyari sa US, di ba? Sabi nila, solar storm. Maapektuhan daw lang mga connection, lahat, internet. Yung mga bangko,
mawawala na lahat yan. Pero until now, wala pa rin. And of course, alam natin, sa faith natin, ang Diyos ang may control ng lahat. Pero of course, umiiral sa tao ang takot. Diba? Lahat po ng pangyayaring yan, nangyayari po yan para takutin tayo ng kaaway. Para tayo ay magpunta sa Kanya, para umasa na siya ang may magagawa sa ating mga buhay. Pero kung alam po natin yung ating tayo bilang mananampalataya, alam natin na lahat ng nakatala sa Biblia ay mangyayari, ano po ang dapat natin gawin? Huwag matakot. Bakit po? Psalms 91, di ba? Sabi ng Panginoon, sa atin po yun. Laging binabanggit ni Pastor, sa atin po yun. Tayong totoong tumanggap sa Panginoong Jesucristo, tayo ay iingatan niya. Ano man po ang mangyari, hindi niya tayo hahayaan na papahamak. So ano po dapat natin gawin sa huling panahon? Huwag matakot. Amen? Number 2. Sabi ko, 3 lang. Number 2 na. Hindi matatapos na. And because, sa 12, and because iniquity shall abound, the love of many shall was cold. Number 2, I pray, huwag pong manlamig yung ating pananampalataya. May problema tayo, may sitwasyon tayo, ihirap man ang sitwasyon sa mundo, hindi po tayo dapat matakot. Number 1, hindi po dapat matakot. Pangalawa, huwag panghinaan ng loob. Huwag manghina. Okay? Yun po yung mga word na, ay, saka na. Kasi lahat naman tayo, apektado, unahin ko na muna yung aking business. Kailangan kumita ako para may panggastos kami. No. Kung ano man po ang nangyayari ngayon, dapat matayuan po natin kung ano yung alam natin sa Panginoon. Hindi po dapat madadala doon sa mga pangyayari sa paligid natin. Tandaan po natin, lahat yan mangyayari. Ang kailangan lang po, maliban sa hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Mangyari na mangyari, pero alam naman po natin, tandaan po natin, temporary lamang po tayo dito. Kaya dapat, ang titingnan natin, ang focus natin, doon sa langit na bayan. Hindi yun dito na kung paano tayo makapag-impok, magkaroon ng ganito. Go ahead, enjoy the blessing, ika nga. Pero kung uunahin mo yung mga bagay na nakikita mo para bitawan mo muna yung paglilingkod mo sa Panginoon, papunta ka na sa panlalamig sa Panginoon. Amen? Kung nag-aalab ang pagmamahal mo sa Panginoon, kahit anong mangyari, hindi ka dapat nanlalamig. Amen? Marami pa po. Sabi nga po, salamat sa Panginoon, nakakatawa pa po tayo, nakakasigaw pa po tayo, di ba? Nagagawa pa po natin. Paano kung dumating na talagang wala na tayong makakuhang pagkain? Paano kung dumating na wala na tayong mabili? Kaya sabi nga, ang linaw po ng ating binasa, di po ba? Lahat yan ay mangyayari. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Kung hindi ko paigsiyan ng panahon, alang-alang dun sa mga elect, di ba? Mas kukunti ang maliligtas. Pero salamat, di ba? Ibig sabihin, kasama pa po tayo sa pangyayaring yan. Pero ano pong kailangan? Dapat siguraduhin po natin walang takot sa ating sarili kasi alam po natin ano man ang mangyari, alam natin saan tayo pupunta. Pangalawa, panatilihin po natin yung init natin sa Panginoon. Amen? Yan po yung dapat natin ginagawa sa huling panahon. Hindi po yung sumasabay tayo sa agos ng mundo na sila'y natataranta, natatakot, di po ba? Ito, ang ganda nga po ng ano sa akin eh. Isa ko pong courier, alam naman po natin, tawag dito, LGBT, di ba? Ang ganda po ng tanong niya sa akin. Kuya, anong tingin mo sa amin? Tinginan ko po siya. Ikaw ay nilikha ng Diyos. Hindi ko po binanggit na ikaw ay ganito, ganyan, no. Ikaw ay nilikha ng Diyos. Kung tatanggap at kikilala sa Panginoon, ituturing kanyang anak. At ikaw ay maliligtas. Ganun lang po sinagot ko sa kanya. Siniran ko po siya habang kami tumatakbo. Dumating yung oras. Kuya, meron ka bang Bible? It's good po, meron po akong laging dala-dalang mga Bible na pinamimigay. Binigay ko po sa kanya.
I pray mabasa mo yan at huwag masayang. Kung yung taong yon na alam natin matigas ang kanyang puso sa Panginoon, naku niyang hanapin ng Panginoon, na naging mainit siya, how much more tayo? Amen? For God's glory, marami pong, hindi lang po yung mga panahon na kung saan tayo nandirito, nakikita yung kainitan, nakakasigaw tayo, nakakapagpuri. Dapat kahit sa bahay, kahit sa trabaho, hindi po nagbabago. Nakikita pa rin po yung kainitan sa atin ng Panginoon. Amen? And lastly, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall end will come. Tayo po'y naniwala sa Panginoon. Amen? Naniwala po tayo, nanalig tayo, naligtas tayo. Yung ating pagkilala sa Panginoon, I pray this is a big challenge for all of us. Nung kilalaan natin ang Panginoon, binago tayo, binago ang buhay natin, at meron tayong assurance na buhay na walang hanggan. Okay? Ano po ang kailangan natin gawin? Kung ang tao ngayon natataranta sila sa pangyayari sa paligid, kung ano mga balita, hindi po tayo dapat maapektuhan doon. Ano po dapat natin ginagawa? Kung ano ang ating pinaniniwalaan, pananalig sa Panginoon, dapat ibahagi po natin sa mga wala pang personal na relasyon sa Panginoon. Ito po ang pinakamalaking napapabayaan na ngayon sa huling panahon. Sorry to say, pero marami po mga churches ngayon naging religious church na lang po ang ginagawa nila. Bakit po? Pag Sunday, andun po yung pagiging banal, pero Monday to Saturday, nawawala na sa kanila yung salita ng Diyos. Which is yung po dapat ang ating ginagawa. Amen? Kaya nga sabi nga po, minsan, hanggat may pumipigil pa, sabi nga, salamat, dapat magamit natin. Ito nga po minsan ang ginagawa kong biro sa aking mga kamag-anak, yan, alam po nila. Baka hindi natin alam, baka ang gustong sharean mong huli ay yung asawa mong hindi pa Kristiyano. Di ba? Yun po yun eh. Dapat kung gaano po tayo ka-alive sa ating pananampalataya ngayon, dapat ibinabahagi po natin. Ano po sabi ng Bible? Preach the word of God and the end will come. Saka pa lamang. Amen? So wag po tayo mag-expect kaagad, Lord, I'm waiting. Dito po kami, Lord. Niligtas muna kami. Makikinig po kami kay Pastor Rico, kay Pastor Ed. Di ba? Makikinig po kami sa mensahe. Nakakain po kami ng mga pang-spiritual na pagkain. Okay na po kami, Lord. Lord, bibigay ko na po yung tithes. Talent ko, bibigay ko na po sa inyo. Okay na po yun. Bahala na po si Pastor Ed. Bahala na po si Brother Joey, Pastor Rico, sa mga kaluluwang naliligaw. No. Lahat po yan ay responsibilidad ng mga Kristiyano. Amen? Hindi po atang lamang sa isang tao. It is our responsibility to share the love of God. Alam ko, ang bawat isa po ngayon ay talagang sabik na sabihin natin, makapunta sa kaharian ng Diyos. Pero sabi niya, kahit po dito, pwede nating ma-enjoy. Amen? Napakasarap po magbahagi ng salita ng Diyos. Salamat po nung mga nagdaang panahon, nagagawa po namin yon. Sabi nga po kay JC, kung ikaw JC, 4 years old, ang lakas ng loob mong mag-share ng Word of God. Yeah? I pray may balik. Pero of course, sa trabaho, nandiyan na po yan. Pero hindi po dapat maging hadlang. Amen? Hindi po dapat maging hadlang ang trabaho o ang ginagawa natin sa buhay para hindi natin maitaas ang Panginoon. Mahal po ba natin ang Panginoon? And of course, alam ko, sasabihin natin, mahal ka namin, Lord. Gawin po natin. Ipakilala po natin ang Panginoon. Pakita natin sa mga tao na kailangan lang manalig sa Panginoong Jesucristo. Lahat po yan ay gampanin natin.
Pero kung hindi po natin magagawa, wag po natin expect na darating ng Panginoon. Kasi gusto ng Diyos. Kaya nga sabi nga po, hindi po limitado yung pagkayubay sa krus ng Panginoon. Yan po'y ginawa niya para sa lahat ng tao. Pero siyempre, sabi nga, depende kung sino yung tatanggap, kung sino yung kikilala, siya lamang maliligtas. Ito pang pinakamahalaga po natin dapat maunawaan. Ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. This morning, kanya-kanya po tayo ng pagtingin, sabihin natin, pagsaliksik sa ating mga puso, kung ano na po ang nai-offer natin sa Panginoon. Alam ko po, ang bawat isa, pagod na. Pero sabi nga po, do you really love God? Share His Word. Mahal mo ba talaga ang Panginoon? Huwag mo ikahiya, ipahayag ang kanyang salita. Yan lamang po ang pwede nating magawa sa huling panahon. Imbes na tayo mag-alala, imbes na tayo malungkot, imbes na tayo makikidalamhati sa mga pangyayari ngayon, rejoice, sabi nga ni Pastor Rico. Rejoice always. Kasi meron tayong inaasahang buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga sabi nga po sa mga kanaking ko sa Pampanga, pag kami nag-Bible study, samantalahin natin hanggat may emotion pa tayo. Samantalahin natin, nandiyan pa yung mga kapatid natin. Bahaginan na natin sila. Dahil pag tayo tinawag natin, kasama natin ang Panginoon, aalisin na lahat ng Diyos ang lahat ng alalahanin. Amen. Kaya sabi nga po, di ba, doon walang mag-asawahan. Lahat tayo ay worshiper ng Panginoon. Pero siyempre, sabi nga po sa inyo, lalala ng lalala ang sitwasyon sa mundo. Pero dapat, lalala rin tayo. Lalala rin tayo sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Yun po ang dapat nating makita. Kung ano man po ang ating sitwasyon ngayon, pagkatiwala natin sa Panginoon, lahat po yan kakayanin natin. Siguraduhin lang po natin, mawala ang takot, hindi tayo manlalamig, at patuloy magamit ng Panginoon sa huling panahon, may hayag ang salita ng Diyos. Amen? Sa umaga po ito, tayo po ay nasa FB Live o sa Zoom. Pastor Rico, kayo na po magano sa Bring of Bread. Sige. So tayo po lahat ay tumayo, tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah. Lord, salamat sa umagang ito. Patuloy. Nakikita niyo po ang puso ng bawat isa. Ano po ang aming mga prioridad sa buhay? Ano po ang aming mga nagagawa sa huling panahon? Kung ito man po ay hindi karapat-dapat at hindi kalugod-lugod sa inyo, itama niyo po, samahan niyo po kami. Kung ano po nakakalugod sa inyo, O Lord, ang siya naming gagawin. Kung ano man pong karumihan, kung ano mong kamalian, o kung ano mang mga katayuan namin sa buhay na ginagawa namin na hindi nararapat, Lord, patawarin mo po kami. Muli, O Diyos, sa umagang ito, I pray, manatili po yung umalab sa amin ang tunay na pagsamba, tunay na paglilingkod, higit sa lahat, tunay na pag-aalay ng aming talento, yung oras namin, Lord, patuloy, may offer namin sa huling panahon ito. Wala po kami mahihiling o agad, kundi samahan mo po ang bawat isa. Ano man po ang aming kakaharapin pa, patuloy, ikaw ay maitaas sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, O Lord, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede na po tayong maupo. A blessed morning po. Kung isa pong mensahe na napahayag sa atin sa umagang ito, na nagpapahayag ng
ating gampanin bilang mga mananampalataya. Yan po ang atin pong, yan po ipinahayag ng ating kapatid, si Brother Joey, si Pastor Joey, sa kanyang gampanin bilang evangelist ng ating iglesia. Ganyan po talaga palagi magpahayag at gamitin ang ating kapatid sa kanya pong gampanin bilang isang evangelist. God bless you, kapatid. Atin pong palakpakan ng ating dakilang Diyos sa buhay po ng ating kapatid bilang isang kapwa manggagawa at evangelista dito sa ating iglesia. Kung mapapansin po natin, kung paano po nagpahayag si Jeremiah sa kanya pong panalangin, isa po yan sa parte sa hindi po kami nag-usap ni Brother Joey, ni Pastor Joey. Sa kanya pong sa ipinahayag po kanina sa ating pong psalm reading in Jeremiah 33.